Naging binibigay po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri. Pagliwalhati ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. At nagpapaabot din po kung dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeda family, mga apo at mga nugang ng ating beloved pastor, magandang gabi po at maligayang panonood po sa lahat po ng mga beloved webcast viewers at patuloy nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda at sa lahat ng mga kapatiran natin dito po sa Metro Manila, sa iba't ibang panig ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, mga webcast viewers sa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng mundo, maligayang panonood po sa inyo mga minamahal at minsan pa tayo po ay sama-samang manalangin upang mga minamahal maunawaan po natin ang kanyang mga banal na salita. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, daglit papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapang kami humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Sa lahat po ng aming mga kamalian, linisin mo po ang aming puso. Gawin mo po kaming karapat dapat magdala na yung banal at sagradong salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa akin, bibig saga ng akin, wala po akong magagawa. Gawin mo mabisa, malapang nun at makapangyarihan ng mga salita mo. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig, Panginoon, lalo na po ang mga may sakit, may mga karamdaman. Ikaw na lamang po ang aming inaasahan, dakilang Diyos, sa iyo lamang may katuparan ng aming mga dalangin. At aming sinasaway ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal pang minamahal. Basahin muna natin dalawang pambungad na talata. Revelation chapter 3 verse 11 at dito po sa Job kapitulo 19, talatang 9. Kindly basahin po natin mga talata. Dito po sa aklat po ng Apokalipsis, kabanatay 3 ng talatay 11. Sabi dito, ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang wag kunin ng sino man ang iyong putong. Dito po sa aklat po ng Job, kabanata po 19, talata po 9. Sabi dito, Job 19:9, hinubaran niya ako ng aking kaluwalhatian at inalis ang putong sa aking ulo. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal pa nung minamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin, don't lose your crown. Don't lose your crown. Alam niyo mga minamahal, sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya po'y malapit nang dumating. Sabi ako'y dumarating na madali, pangawakan mo matibay ang nasa iyo, na wag kunin ng sinuman ang iyong putong. Tayo po maminamahal, pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon, habang pinarurusahan ang mundo sa pamagitan ng greatest tribulation, tayo naman po mga mananampalataya na dinagit mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Sabi, mga minamahal, tayo po yung kinuha ng mahal na Panginoon buhay, body, soul, and spirit, at yung mga namatay ay muling ibinangon na mahal na Panginoon. Ito po yung sa rapture. Habang nagkakaroon ng matinding kapigatian sa sanlibutan, tayo naman ay mayroong tatanggapin putong. Awarding ceremony. Lahat po tayo ipuputungan. Kaya nga, sinabi ng ating mahal na Panginoon, malapit na siyang bumalik. Ako'y dumarating na madali. Pag-ingatan natin yung putong na nasa atin sapagkat sinabi ng talatang Job, kapitulo 19, talatang 9, hinubaran niya ako ng aking kalulatian at inalis ang putong sa aking ulo. Yan po, maminamal, ang gagawa niya ay si Satanas. Si Satanas ay naparito para magnakaw, pumatay at pumuksa. Yung putong natin pwedeng agawin ni Satanas, maminamal. Kaya nga, may naghihintay na putong sa atin, putong ng kalulatian. Ang putong ng, sabi na may putong ng buhay. Ito po iba't ibang mga putong. Bawat corona natin, maminamal, bawat crown ay mayroon po mga tinatawag na jewels. At bawat jewels yan, maminamal, ay mayroon pong mga kanya-kanyang kategory. Maminamahal. Ang isang jewels niyan, ang simbolo po ng ating pagtatagumpay, yan po yung mayroon pong crown of the rejoicing, isa sa mga jewels natin ng ating putong. Crown of the rejoicing.
At ibang jewels naman ay crown of righteousness. At yung ibang jewels naman, maminamahal, ay incorruptible crown. At sa ibang jewels ay crown of glory. At sa ibang jewels naman ay crown of life. At sinabi ng banal na kasulatan, ingatan po natin, mga minamahal, bakit si Satanas talagang inaabangan niya tayo. Hindi niya pahintulutan, maminamahal, na maputungan tayo ng mahalapano sapagkat mamamatay siya sa inggit. Kasi siya dati, maminamahal, ang may taglay nito pero inalis sa kanya at siya'y ibinulid sa impyerno at para ilaan na lamang sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga ang tanong, maminamahal, paano mawawala ang ating putong? Paano ito maaagaw? How to lose your crown? Paano ito mawawala sa atin? Unang-una, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, because of disobedience. Because of disobedience. Kahit dito sa kapanahunan, maminamahal, ni Saul, si Haring Saul, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, because of disobedience, nawalaan yung korona niya. Hindi lamang korona, mga minamahal, na spiritual, literal na korona. Inalis sa kanya, maminamal ng mahal na Panginoon, ang kanyang korona. Tinanggal siya bilang hari. Bakit? Sabi ng dito sa unang Samuel Kapitulo 15. Unang Samuel Kapitulo 15, talatang 22 hanggang 23, because of disobedience. Siya po, maminamal, ay isang masuwaying hari. Lahat ng sinabi ni Propeta Samuel, nilabag niya. Basahin po natin talata. Dito sa aklat po ng Unang Samuel, Kabanatay 15, talatay 22 at 23. Sa talatang 22, at sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Talatang 23, sapagkat ang pangimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap, sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon ay kanya ka namang itinatakwil. Kanya ka namang itinatakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Amen. Amen. Sa nangyari, maminamal, kay Haring Saul ay talagang literal inalis ang kanyang korona. Ibig sabihin, tinanggal siya bilang hari. Hindi lamang spiritual crown ang tinanggal sa kanya, tinanggal po ang kanyang literal na korona. Siya po'y hari. Tinanggalan siya ng korona bilang hari. Because of disobedience. Kaya bakit binanggit dito, mga minamal, na ang katigasan ng ulo ay gaya ng kasalanang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga minamahal, dahil sa tatlong pagsaway, dahil sa tatlong pagsuway ni Haring Saul, tinawag siyang matigas ang ulo. Amen. Sinabi, sapagkat ang katigasan ng ulo ay katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Biro mo yung ikaw ay magkamali isang beses, mga minamahal, pwedeng sabing hindi sinasadya. Yung unguarded moment. Pero yung pangalawa, pangatlo, mga minamahal, paulit-ulit na kasalanan, ang tawag niyang katigasan na ng ulo. Amen. Sabi ang kasalanan ng katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga sabi ni Samuel, maminamahal, obedience is better than sacrifice. Ano yung pagsuway na ginawa ni Saul, maminamahal, ang batas ng Diyos, maminamahal, wala siyang karapatang mag-gain sa Diyos. Bago siya mag-gain sa Diyos, kailangan, maminamahal, nandun ang propetang si Samuel. Pero kung mababasa nyo ang banal na kasulatan, mga minamahal, sa Samuel, si Saul, wala pa si Samuel, nag-gain na siya sa Diyos. Dapat ito po'y ginagawa lamang ng mga propeta. Hindi gawain ng hari yun. Yun ang unang paglabag niya. At pangalawang paglabag niya, inutos ng Panginoon na pumunta ka sa Amalekita. Puksain mo ang Amalekita sapagkat ang batas noon, maminamahal, ay ngipin sa ngipin. Mata sa mata at dugo sa dugo. Buhay kung buhay. Nung unang panahon ng mga tao doon na hindi mananampalataya na tinatawag na kaaway ng Diyos, ang mga Gentiles, tinatawag silang kaaway ng Diyos, ang utos ng dati ng Diyos, lupigin sila, lupilin. Sila patayin lahat. Ang utos ng malapon, patayin lahat mula sa hari hanggang sa mga lalaki, mga babae, mga buntis, mga sanggol at pati mga hayop. Pero ang ginawa ni Saul, maminamahal,
Nanginayang daw siya doon sa mga pinatabang hayop. Sabi niya baka pwede niyang ihain sa Diyos. At hindi niya pinatay yung mga matatabang hayop. At isa pa sa iniligtas niya, ginawa niyang trophy. Para pag uwi niya, maminamahal, ay kikilalanin siya ng bansang Israel. Hindi niya pinatay yung si Haring Agag. Yung hari po ng Amalekita. Para makita ng mga magigiting na lalaki doon sa Israel na napakatapang ni Saul, nahuli niyang buhay yung hari. Samantalang ang utos ng Diyos, patayin mula sa hari, mga lalaki, mga babae, mga sanggol. Pero mga minamahal, nilabag, pangalawang paglabag ni Haring Saul. Kaya nga, sinabi ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod ay higit pa sa ibibigay mong hain sa Diyos. At pangatlong paglabag niya, maminamahal, kasalanan po yung makipagsangguni sa masamang espiritu. Amen. Ha? Yung ikaw ay makipag-usap sa patay. Ikaw ay tumawag, maminamahal, ng tinatawag na mga espiritista para tawagin yung mga namatay. Pero ginawa ito ni Samuel, ni Saul. Sabi na siya po'y nakipagsangguni sa mga espiritista para tawagin si Samuel nung siya'y namatay na. Pangatlong paglabag yun, maminamahal, first offense, second offense, third offense. Kaya ito'y katigasan na ng ulo, ito'y paghihimagsik na sa ating mahal na Panginoon. Kasi sinabi ng mahal na Panginoon dito sa 1 Samuel 15:23, sapagat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanang panghuhula at ang katigasan ng ulo'y gaya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, kanya namang itatakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Literal na inilis sa kanyang korona. At ang nakalulungkot po rito, mga minamahal, umiyak si Saul hindi dahil, mga minamahal, sa nagalit ang Diyos at nawala yung kanyang spiritual crown. Nawala yung kanyang kaligtasan. Umiyak siya, mga minamahal, sapagkat iniiyakan niya yung kanyang korona, yung kanyang kapangyarihan. Umiyak siya ng di kawasa dahil sa kapangyarihan, dahil sa literal na korona. Minsan ganun ang mga mananampalataya, mga minamahal. Pag nawalan sila ng trabaho, nawalan sila ng negosyo, umiiyak sila. Pero kung sila po, mga minamahal, ay mawala sa paglilingkod sa Diyos, mawala yung kaligtasan nila, bali wala lang. Parang walang nangyari, minsan proud pa nga sila. Ako hindi na dumadalo, pero meron akong negosyo, meron akong magandang kalagayan, may maganda akong trabaho. Ano kung mawala ako sa Diyos? Yan po ang nakalulungkot po, maminamahal, sa ibang mananampalataya. Katulad po ni Haring Saul. Iniyakan niya yung kanyang korona, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kayamanan dito sa mundo, pero hindi niya iniyakan yung nawala sa kanyang kaligtasan. Dito po sa banal na kasulatan, maminamahal, ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Sabi ng 1 John 3:4. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nilabag lahat yan ni Haring Saul. At kapag tayo po'y lumabag sa kautusan, sabi ng banal na kasulatan, dahil sa kasalanan, Lamentation 5, talatang 16, ang ating mga putong ay mahuhulog sa ating ulo. Hindi nyo nakikita yan, maminamal, spiritual yan. Pero mula nang tinanggap mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas, meron ng korona sa'yo. Meron ka ng crown, spiritual yan. Hindi mo nakikita yan. Ang nakakakita lang yan, yung spiritual eye natin. Meron ka ng putong, pero sabi, mahuhulog yan kung ikaw ay magkakasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya ganyan po ang nangyari kay Haring Saul. Basahin natin ang Lamentation 5, talatang 16. Dito sa aklat po ng mga panaghoy, Kabanatang 5, talatang 16, ang putong ay nahulog mula sa aming ulo, sa aba namin, sapagkat kami ay nangagkasala. Amen. Ang aming putong ay nahulog mula sa aming mga ulo at sa aba namin, sapagkat kami nangagkasala. Yan po ang unang dahilan, maminamal, because of disobedience. Dahil sa kasalanan, mahulog ang putong natin. Kaya sabi, panghawakan mo matibay yung putong, baka ito'y mawala pa sa'yo. Yes. Mga minamahal, ito po ang nakalulungkot po sa buhay ni Haring Saul. Imbis na siya po'y magmakaawa, siya umiyak sa Diyos, mga minamahal, na huwag mawala ang kaligtasan sa kanya. Ang iniyakan niya yung kanyang putong, literal na putong, yung kanyang korona, yung kanyang kapangyarihan. Pero makita niyo si Haring David, nagkasala nga siya, mga minamahal. Isang napakabigat na kasalanan, higit pa kay Haring Saul ang nagawa niyang kasalanan sapagkat nagkasala siya ng pagpatay. Pinatay niya, maminamal, si Uriah na asawa ni Bathsheba. At si Bathsheba ay sinipingan niya dangang may asawa pa.
Ito po'y kasalanang adultery at meron din siyang kasalanang murder para mapasa kanya, maminamahal, si Bathsheba. Inilagay niya, maminamahal, sa mahigpit na labanan si Uriah na siyang asawa ni Bathsheba para ito po'y mamatay at makuha niyang asawa si Bathsheba. Pero nakabalik siya mga muli, maminamahal. Bakit? Hindi iniyakan ni David, maminamahal, ang kanyang korona. Amen. Ang kanyang pagiging hari. Hindi niya iniyakan, mga minamahal, yung kanyang kapangyarihan. Ang iniyakan niya, yung pong kaligtasan. Sabi niya, likain mo ko ng malinis na puso at ibalik mo ang kagalakan ng aking kaligtasan. Ang after po ni Haring David, maminamal, yung kaligtasan. Baliwala sa kanyang korona niya dito, literal na korona. Baliwala sa kanyang kapangyarihan. Ang importante sa kanya, yung kaligtasan ng kanyang kaluluwa na siyang nagdudulot sa kanya ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Tignan niyo, maminamahal, malaki ang pagkakaiba nila kay Haring Saul at kay si Haring David. Si Haring David, kahit siya po'y nagkasala, siya'y disobedient, mga minamahal, disobedient. Pero nakabalik siya sa presensya ng Diyos sapagkat ang iniyakan niya yung korona niyang spiritual. Yung kanyang kaligtasan. Basahin natin Psalms 51 verse 10 up to 12. Dito sa aklat po ng mga awit, kabanatay 51, talatay 10 hanggang 12. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo kong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Talatang 12. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Amen. Yan po, maminamahal, ang sinabi ni Haring David habang siya'y umiiyak. Habang sinabi sa kanya, maminamahal, ni Propeta Nathan na ikaw ay nagkasala sa mahal na Panginoon. Sinabi ng Propeta Nathan sa kanya, ibinigay sa iyo ng Panginoon ang kapangyarihan, ibinigay sa iyo ang kaharian, at kung meron ka pang hihingiin, ay ibibigay ko pa sa iyo. Bakit inangad mo pa ang pag-aari ng iba? Sabi ni David, maminamahal, siya po ay sinabing nagkasala. Ang sabi niya, maminamahal, sa Psalms 51 verse 10, O create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Amen. Ang iniyakan niya, maminamahal, yung kagalakan ng kaligtasan. Hindi baling mawala ang kanyang korona, hindi baling mawala ang kanyang kapangyarihan, maminamahal. Basta wag lang mawala ang espiritu ng Diyos sa kanya. Wag lang mawala ang kaligtasan, ang kagalakan ng kaligtasan para sa kanya. Kaya nga nalugod ang ating malapang bagamat mas mabigat ang nagawang kasalanan ni Haring David kay Haring Saul, nakabalik sa presensya ng mahal na Panginoon, maminamahal, itong si Haring David. Bakit po? Sapagkat nalugod siya, maminamahal, sapagkat masigit niyang pinalagaan ng kanyang kaligtasan kaysa sa kanyang kapangyarihan. Yan po ang unang kasalanan, mga minamahal, na dahilan. Bakit nawawala ang ating korona? Yung ating crown. Pangalawa, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, yung undiscipline. Minsan may mga mananampalataya, mga minamahal, na dahil sa tinatawag na unguarded moment, yung biglang galit. Minsan hindi natin kayang kontrolin yung sarili natin. Hindi natin kayang disiplinahin ang ating mga sarili. Hindi ba natin alam, mga minamahal, na sabi ng banal na kasulatan na ang ating kalaban mismo ay ang ating sarili, yung ating laman, yung ating katawan at ang ating espiritu ay magkalaban yan. Sabi po ng Galatia Kapitulo 5, talatang 17, magkalaban yan. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng Diyos at ang kapangyarihan ni Satanas, mga minamahal, ginagawang arena yung ating katawan. Pag simunod po tayo sa kasalanan, maminamahal, binibigyan natin ng panalo ang dyablo. Pero pag tayo po'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, gumagawa tayo ng katuwiran, gumagawa tayo ng kabanalan, gumagawa tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos, ang ipinapanalo natin ay ang ating mahal na Panginoon Diyos. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, huwag natin pabayaan mawala ang putong na ito, yung tinatawag, mga minamahal, na incorruptible crown. Sabi tayo mga pigil. Dahil tandaan po natin, mga minamahal, mismong ang kalaban natin ay ang ating sarili. Magkalaban ang laman at ang espiritu. Sabi ng Galatia 5:17. Magkalaban yan.
Kaya kailangan natin ng discipline, kailangan natin ng disiplina. Kaya nga, ang pangalawang dahilan, yung undiscipline. Sabi ng banal na kasulatan, dapat katulad po tayo ng atleta. Marunong dumisiplina sa kanilang mga sarili. Kaya sila po, maminamal, ay nagtatagumpay. Basahin po natin ang talatang ito. Unang Korinto 9, talatang 25 hanggang 27. Basahin natin mga talata. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, talata po 9, talata 25 hanggang 27. Sabi po dito sa talatang 25, ang bawat tao na nagkikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo niyong walang pagkasira. Talatang 26, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit inaampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ang itakwil. Amen. Yan po mga minamalang pangalawang paraan. Bakit mawawala ang ating corona, yung ating crown? Undiscipline. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamal, dapat tayo po'y makipaglaban gaya ng nasa palaruan, mapagpigil sa lahat ng bagay. Alam nyo ba, mga minamal, yung mga magigiting natin, mga atleta, katulad nila Pacquiao, katulad nila Julie De Vega, yung mga magagaling na atleta na nagbigay ng panalo sa ating bansa, nagbigay ng karangalan, yan po, mga minamal, ay natanggap nila yung mga tinatawag po na kampeonato, yung mga putong na yun, yung mga corona na yun, dahil sa kanilang pagdisiplina. Dinisiplina nila yung kanilang sarili. Hindi sila pwedeng uminom ng alak. Hindi sila pwedeng magpuyat. Hindi sila kailangan magumon sa iba't ibang uri ng bisyo. Kailangan maging mapagpigil sila. Kaya sila naging mananagumpay. Tignan nyo, mga minamahal, yung si Navarrete, yung dating kampiyon, mga minamahal. Nung dinidisiplina niya yung kanyang sarili, siya po'y nagiging kampiyon. Pero nawala na yung kanyang pagdisiplina, hindi na siya mga minamal disiplinado sa kanyang sarili, nagumon na sa alak, nagumon na sa pambababae, nagumon na sa iba't ibang uri ng bisyo gaya ng drug addiction. Maminamahal siya, naging talunan. Lahat ng laban niya, talo siya. Pero tignan niyo, maminamal, yung mga magigiting na atleta. Dahil sa kanilang tinatawag na disiplina, sila po ay nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Tayo rin ganun, mga minamahal. Sinabi ng banal na kasulatan, bawat tao ay nakikipaglaban na sa palaruan ay mapagpigil sa lahat ng bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng putong na may pagkasira. Ngunit tayo ay walang pagkasira. Yung kanyang tinatanggap, mga minamahal, may kasiraan po yung kanilang tinatawag, mga minamahal, na putong. Yan ay masisira, yan ay mabubulok, yan ay mananakaw. Yan po, maminamal, ay hindi magtatagal. Pero tayo, sabi rito, ngunit tayo ay incorruptible, but we an incorruptible crown. Tatanggapin natin ang hindi nasisira na corona, walang pagkasira. Kaya nga sabi, huwag tayo makipagsapalaran. Huwag tayong gaya ng mga iba, na gaya ng nakikipagsapalaran na sumusuntok lang sa hangin. Yes. Ibig sabihin, parang bahala na. Bahala na kung mapunta sa langit, bahala na kung hindi mapunta sa langit. Mga minamal, pag hindi ka napunta sa langit, sa impyerno ka. Dalawa lang ang patutunguhan ng tao, langit at impyerno. Pag hindi ka nagangad na mapunta sa langit, may naghihintay na impyerno, may naghihintay pa pong dagat-dagatang apoy. Kaya hindi pwede yung bahala na. Hindi pwede yung pagbabakasakali. Hindi pwede, maminamal, nakikipagsapalaran ka. Sabi ng Biblia, wag tayong gaya ng iba, na gaya ng sumusuntok sa hangin. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto 9:27, sinusupil ko ang aking katawan. At baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ako rin naman ang itakwil. Kailangan natin ang tinatawag na disiplina. Mga minamahal, pag sinabing bawal yan, disiplinahin natin sarili natin. Pag sinabing bawal ang ML, mga minamahal, bawal yan. Pag sinabing bawal magpuyat sa pamagitan ng pag-games, hindi ka na nga nagumon sa ML, pinalitan mo naman ng Call of Duty. Ganun din po yun. Ganun din yun. Hindi ka nga maminamahal na nagumon sa mga tinatawag na video games na yan, mga iba't ibang games, nagumon ka naman sa iba't ibang mga pagpupuyat sa mga bagay na walang kabuluhan. Gaya ng panonood ng mga teleserye,
mga Korean drama, ha? Mga pag-iidolo ng mga artista, yan po'y bawal din po, maminamahal. Hindi ka makarating sa langit niyan. Kailangan, maminamahal, disiplinahin mo yung sarili mo. Sinabi ng banal na kasulatan, without peace and holiness, no one can see the Lord. Kinakailangan, maminamahal, sinabi ng Biblia, sa Diyos ay sasamba ka, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Mga minamahal, yung hinahangaan tayo mga basketballista, may hinahangaan tayo mga boksingero, may hinahangaan tayo mga artista, mga tinatawag mga minamahal na mga magagaling mga minamahal na mga dramatic actor. Yan po mga minamahal ay idolatry. Amen. Kasalanan din po yan. Kaya kailangan marunong tayong magdisiplina sa ating mga sarili. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ang kanyang pangalan ay mapanibuguin. Right. Sabi ng Exodo 34 verse 14. Kaya wag na wag natin siyang ipagpapalit, maminamahal. Kailangan matuto tayong magdisiplina. Sabi rito sa 2 Timothy chapter 2 verse 5, mga minamahal, ang isang manlalaro, sabi rito, ay hindi puputungan hanggang makipaglabang matuwid. Dapat makipaglaban tayong ng matuwid. Ibig sabihin, pagbutihin natin yung paglilingkod sa Diyos. Pagbutihin natin, maminamahal, yung ating pong pagdisiplina sa sarili upang matanggap natin ang putong na walang kasiraan. Basahin po natin 2 Timothy 2 verse 5. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatay 2, talata po'y 5. At kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Amen. Amen. Sino man ay hindi puputungan maliban kung siya ay makipaglabang matuwid. Kailangan makipaglaban tayo ng matuwid. Ibig sabihin, yung talagang wholehearted. Kailangan ang paglilingkod natin, wholehearted, nakapokus sa mahal na Panginoon. Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Dapat bilang mga atleta, nakapokus tayo sa finish line. Nakatingin tayo sa langit. Sabi, ilagak natin ang ating kaisipan sa mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo. Hindi sa mga bagay dito sa lupa. Ang manlalaro, maminamahal, lalo na ang mga atleta, nakapokus yan, maminamahal, sa finish line. Pag yan titingin sa kaliwa, yan titingin sa kanan yan, maminamahal, yan po'y mapapatid, matitisod yan. Lalo na kung lumingon sa likod, makukulelat ka. Kailangan nakatingin ka sa mahal na Panginoon sa finish line. Sabi, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang ating mahal na Panginoon, ang finisher of our faith. Siya po ang ating finish line. At malapit na tayo sa finish line. Kaya dapat matuto na tayong magdisiplina para hindi maagaw yung putong natin, yung corona natin. At ang kauli-ulian, sabi ng banal na kasulatan, pride. Pride. Yan po ang pangatlo, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, pride goeth before destruction. Kaya kung matutunghayan nyo po, maminamahal, dito po sa Lucas, Kapitulo 10, talatang 17 hanggang 20, matutunghayan nyo, maminamahal, ang mga alagad. Nung sila'y inutusan ng ating mahal na Panginoon na magpagaling ng mga karamdaman, magpalayas ng mga demonyo, at sila po'y pumunta sa mga bayan. Pagdating sa talatang 17, Lucas 10, talatang 17 hanggang 20, buong pagmamalaki nila, sinabi sa mahal na Panginoon, ang mga demonyo nagsisuko sa aming pangalan. Ang mga sakit ay nagsigaling. Pero pinaalala sa kanila ng mahal na Panginoon ang nangyari kay Satanas. Sabi ng mahal na Panginoon, nakikita ko si Satanas na gaya ng lintik na nahuhulog mula sa langit. Ito'y paalala sa mga alagad, mga minamahal, na kapag sila ay nakapagpagaling ng mga may sakit, pag ang demonyo ay nagsisuko sa kanila, huwag nilang ipagmalaki yun. Ang ipagmalaki nila, patunay yun na nakasulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Patunay lang yun na sila ay nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pero mga minamahal ko, mag-ingat po tayo sa tinatawag na spiritual pride. Amen. Bakit? Sapagkat sabi ng mahal na Panginoon, nakita ko si Satanas na gaya ng lintik na uhulog, nahulog sa langit gaya ng lintik. Ibig sabihin, maminamahal, yun ang dahilan ng pagkahulog ni Satanas sa langit, yung pride. Basahin po natin ng Lucas, Kapitulo 10, talatang 17 hanggang 20. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatay 10, talatay 17 hanggang 20. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nangsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan.
At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ng mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat na kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay, hindi kayo maano. Gayunmay, huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, mag-ingat din po tayo niyan. Kaya pinaalala ng ating pinakamamahal na Panginoon na yung kapangyarihan yun ay ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Hindi galing sa ating sarili yan. Sabi, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall be any means hurt you. Binigay ko sa inyo yung kapangyarihan yan. Kaya mag-ingat kayo sapagkat sabi ng malapon, sapagkat nakita ko si Satanas na nahuhulog gaya ng lintik mula sa langit. Ibig sabihin, ipinailala ng mahal na Panginoon na si Satanas ay nahuhulog because of pride. Amen. Kasi mayroong mga mananampalataya, pag nakita na nila yung nangyari sa ating beloved pastor, na nakapagpapagaling din sila ng may sakit, ang ating beloved, gaya ng ginagawa ng mahal na pastor, iba't ibang mga sakit, mga ketong, mga cancer, leukemia, diabetes, nagkakaroon na ng pride yung ibang mga mananampalataya. Kaya ko na palang magpastor, kaya ko na palang magsarili kasi niliyans ko yung kapatiran, gumaling. Meron din akong ketong, pinagpray, gumaling. Mayroong mga namatay na, pinagpray ko, gumaling. Ay, katulad na ako ng mahal na pastor, pwede na ako magpastor. Mga minamahal, sinabi ng mahal na Panginoon, tandaan nyo, si Satanas ay nakita niyang nahulog na gaya ng lintik. Ibig sabihin, ipinaalala ng mahal na Panginoon sa mga baguang mananampalataya na ito, mga baguang mananampalataya to sa Lucas, Kapitulo 10. Ipinaalala ng mahal na Panginoon sa kanila, mga minamahal, na si Satanas nahulog dahil sa pride. Amen. Kasi sabi rito sa Isaiah chapter 14 verse 12 hanggang 15, sabi rito, sabi niya, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon, nakita si Satanas ay sabi nahulog dahil sa kahambugan. Ano't nahulog ka mula sa langit. Ipinaalala ng mahal na Panginoon sa mga baguang mananampalataya, ito pong spiritual pride. Basahin natin ang Isaiah 14, verse 12 up to 15. Dito po sa aklat ng Isayas, kabanata pong 14, talatay 12 hanggang 15. Sabi dito sa talatang 12, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina ng mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Talata 14, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap, at ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gayon may mabababa ka sa Sheol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Amen. Yan po, maminamahal ang sinabi ng ating mahal na Panginoon dito po sa mga baguang mananampalataya. Sabi niya, nakita ko si Satanas na nahuhulog buhat sa langit, na gaya ng lintik. Bakit? Sabi ng Biblia, ano't nahulog ka mula sa langit, tala sa umaga. Anak ng umaga, paanong ikaw ay bumagsak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Ito po si Satanas. Anong dahilan ng kanyang pagkahulog? Because of pride. Spiritual pride. Yung katagang I am, mga minamahal, yung ako. Yan po, maminamahal, ay isa sa mga titulo ng ating mahal na Panginoon, katawagan ng mahal na Panginoon. Siya po, I am He. Siya yung I am. Sabi ng Biblia, maminamahal, sinabi ni Moses, anong sasabihin kong pangalan? Pag ako'y tinanong ng mga Israelita, sabi mo ako, yaong ako nga. Yung katagang ako, yan po yung pag-aari ng mahal na Panginoon yan. Pero inangkin ni Satanas. Ang sabi niya, ako'y sasampa sa langit at itataas ko ang aking luklukan sa itaas ng bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa kaduludulo ang bahagi ng lupa. Ako ay sasampa sa itaas ng kaitaasan at ako ay magiging gaya ng katastaasan. Kinukuha niya, maminamahal, yung kalawalatian ng mahal na Panginoong Diyos. Kaya ito po'y pride. Kaya nung nagmalaki yung mga baguang mananampalataya na, Panginoon, nakita mo, ang demonyo nagsisuko sa iyong pangalan.
Nagpalayas kami ng demonyo, pinaalala kagad sa kanila ng mahal na Panginoon na sabi, nakita ko si Satanas na gaya ng lintik na bumabagsak mula sa langit. Yung nakasulat na ang pangalan nyo sa aklat ng buhay ay sapat na yan, maminamahal. Huwag na tayong mag-interest pa. Sapat na nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Kaya nga dito sa ating ministry, maminamahal, napakaraming nawala rito. Maraming mga nagsarili. Kasi nga, noong mga panahon na sila po'y narito sa ating banal na gawain, naranasan din nilang nagpagaling ng mga may sakit. Naranasan din nila, mga minamahal, na sila po'y nagpalayas ng demonyo. Naranasan din nilang bumuhay ng mga patay. Pero akala nila, kaya na nilang magpastor. Kaya yung iba, nagpastor na yung iba. Hindi nila alam, mga minamahal, na sinabi ng malapang noon, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan na yurakan ng mga alakdan at ang kapangyarihan ng kalaban hindi mananaig sa inyo. Ibig sabihin, habang ikaw ay nasa tunay na iglesia ng mahal na Panginoon, lalakip ang kapangyarihan yan. Dahil nakadugtong ka sa puno. Once na lumabas ka, once na umalis ka na, hindi ka nasasamahan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sapat na nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Para ikaw po, maminamal, ay magmana ng buhay na walang. Huwag mo nang angarin. Yung masigit pa dyan, gaya ni Satanas. Sabi ng banal na akslatan, mga minamal, siya'y ako. Giinangkin niya yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon, yung ako. Yung katagang ako. Mga minamal na dapat sa mahal na Panginoon lang yan. Kaya nga, kailangan bilang mananampalataya, alam mo yung symptoms of pride. Alam mo ang symptoms ng pride, mga minamal, yung I am the best. Ako ay magaling. I am important. Yan ang mga symptoms ng pride. Ang pride, maminamal, hindi mo yan malalaman na may pride ka na hanggat hindi mo alam ang symptoms. Parang dengue yan, parang COVID-19 yan. Hindi mo malaman may COVID-19 ka, meron kang dengue hanggat hindi mo, mga minamal, alam yung symptoms niyan. Ang symptoms ng pride, yung I am the best. I am important. I want to be served. Yung ikaw lagi, ako. Yan po, maminamahal, ay pride. Pero makikita nyo si Apostol Pablo, dati ang pangalan niya ay Saul of Tarsus. Ibig sabihin ng Saul, the great. Dakilang Saulo ang pangalan niya, dakilang Saulo. Great Saul ang pangalan niya, Saul of Tarsus. The great Saul of Tarsus. Pero nung siya naging mananampalataya, pinalitan niya ng Paul. Ano ibig sabihin ng Paul? Little. Maliit lang, mapakumbaba. Yung great, pinalitan niya ng little. At binaba niya ng binaba ang kanyang sarili. Sabi ng Galatia 2:20, ito ang katangiang Kristiyano na papasok sa karya ng langit. Humility, pagpapakumbaba. Basahin po natin, Galatia 2:20. Ginamit niya yung katagang ako, hindi para itaas ang sarili, kundi para ibaba ng ibaba ang kanyang sarili. Pero ginamit niya pa rin yung katagang ako bilang pagpapakumbaba. Basahin po natin. Galatia Kabanatang 2, talatang 20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Amen. Yan naman, maminamal, ang kabaligtaran ng ako. Nakabaligtaran na ginawa ni Satanas doon sa katagang ako. Ito po'y signs of humility. Ginamit niya yung katagang ako bilang pagpapakumbaba. Ako'y napako na kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Ang ikinabubuhay ko na lamang sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. At ito'y pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin at namatay nang dahil sa akin. At sabi ng banal na akslatan, maminamahal, magtapat ka hanggang kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, kung gusto nyo matanggap ang putong na ibibigay ng malapanan sa lahat ng nagsisipaghintay sa Kanya, sumunod po kayo sa panalangin habang napapakinggan yung awiting I Give You Jesus. Mga minamahal, banggitin niyo po mga katagang ito. Ito po'y panalangin ng pagsisisi. Sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, ako po isang makasalanan. Malapanginoon, ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Malapanginoon, baguhin mo po ako. Alisin mo po ang aking dating pagkatao. Gawin mo po akong mapakumbaba na sumusunod sa iyong banal na kalooban. Malapanginoon, pumasok kayo sa aking puso.
na marumi sa kasalanan. Gawin mo pong tunay na Kristiyano sa gawa, sa salita at sa katotohanan. At iligtas mo po ako, sampu ng aking mamahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalmapangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo silang mga tunay na anak mo, Panginoon, at hindi nawa itong una tuli ng kanilang paglilingkod. Ito na po maging simula at makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Mga minamahal, bilang point of contact, lumapit po kayo sa inyong mga pinakikinggan, laptop, tablet, gadget. Mga minamahal, hawakan nyo yung cellphone. Sama-sama po tayong manalangin. Mga minamahal, sa panganang po natin, beloved pastor. Mga minamahal, sa ganang ating wala po tayong magagawa. Ngunit sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo at sa pangunang panalangin ng ating beloved pastor, kikilos po ang mahal na Panginoon sa buhay nyo, mga minamahal. Manalangin po tayo. Opo, dakilat papagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa mga sandaling ito, amin pong isinasamo sa iyo. Panginoon, ang aming mga kapatid, mga nagbigay ng mga masulat, nagbigay po ng mga prayer requests. Kabagan mo po sila, patuloy po namin dalangin ang complete recovery ng beloved Brother Bongbyong. At gayon din si Tess Canlas. Dalangin po namin pananakit ng kanyang balakang, bigyan mo ng kumpletong kagalingan. Ano man po ang karamdaman ng kanyang katawan, O Diyos, pawiin mo po ito, ibsan mo po ito, Panginoon, beloved Sister Tess Canlas. At si Nobeline Maranes, dalangin po namin, may bukol po siya sa left side, Panginoon. Hallelujah. Kayo po sa left side ng kanyang tenga at sa leeg, dakilang Diyos. Dalangin po namin na tunawin mo po ito, Panginoon. Hallelujah. Pagalingin mo po siya, bigyan mo ng kumpletong kagalingan ang aming beloved Sister Nobeline Maranes. Gayon din sa beloved Rosemary Abail, Panginoon, dalangin po namin na maging normal po, normal size, Panginoon, ang kanyang endometrium lining, Panginoon. At idinadalangin din namin si Nestor Kapina, Panginoon, naway maging maganda ang resulta ng kanyang blood test. Gawin mong normal sa malang kapamaraanan, Panginoon. Alisin mo lahat ng mga causes ng karamdaman, dakilang Diyos. Gayon din si Markil Kapina, Panginoon. Idinadalangin po namin ma-release na po, Panginoon, ang kanyang kaso. Siya po'y maabsuelto, Panginoon. At dalangin din po namin si Merlin Francisco, ang kanyang karamdamang high blood, asthma at diabetes. Pagalingin mo po ang aming mahal kapatid na ito, beloved Merlin Francisco, Panginoon. At higit sa lahat, ang aming beloved Sister Laura Seriaco, dalangin po namin at tumatag at lumago, Panginoon, ang kanyang pananampalataya, ganun din ang kanyang negosyo. Lahat ng mga may sakit, lahat ng may karamdaman sumasabay, sa oras na ito, iunat mo po yung mapagpalat, makapangyarihang kamay. Sinasabay namin na lahat ng uri ng sakit, karamdaman, demons of infirmities and diseases, bukol sa leeg, sa tenga, lahat ng mga sakit, karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit at karamdaman, pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed right now in Jesus' name. Unbelief and doubts kasot in Jesus' name. Vices began, problem be solved in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po, Mami Namal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. Ibinibigay natin ang buong pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bundok. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Sa mensahe po ng kaligtasan natin kinapakinggan na pag-aralan sa gabing ito, tayo po'y pinagpala ng malapit na sa spiritual na pagpapala. Amen. Ang mga banal na salita ng ating Diyos, dakilang Diyos. At muli po sa pangalan po ng aming malapastor, Evangelist Will de Almeida, kami po yung pasamantalang papaalam sa gabing ito. At sa araw pa rin ng bukas tayo magkikita-kita. Magsimula tayo na 9 p.m. to 10 p.m. pa rin po. At ating nakasama nakapiling ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, sa ating pong online technical site. Ating beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Adrian Cristal, beloved Brother Aldan Cristal. Lumantabi po sila sa ating webcast sa gabing ito. Sa lahat po ng ating mga beloved live webcast viewer around the globe na patuloy nakatutok sa banal na programa ng Panginoon. Ang Diyos po magpala sa inyo. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night.